Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 17, 2026 at pag-usapan po natin ito pong pagdurog. Sa aking opinion lang po yan ha. Pagdurog nito pong si Retired Associate Justice Antonio Carpio dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Paanong dinurog mga tol? Kasi biruin ninyo, masabihan ka ng ganito, no? Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Ouch! Parang ikinukumpara ka na lamang po sa isang nag-aaral ng abogasya sa unang taon pa lamang. First year law student. At kung ikukumpara ko po ito sa pag-aaral po namin ng criminology, third year college student. Kasi basically yung third year college nung panahon namin, ngayon kasi iba na yung, dahil meron na pong K-12 eh. Pero ang criminal law 1 kasi, saka criminal law 2, itinuturo din po iyan sa College of Criminology. Kaya very particular po kaming mga criminologist at mga criminology student sa usaping ito. No? Kung mas mababa pa ang level na pag-uusapan, parang ganun lang ang comparison dito po kay Rodante Marcoleta. Kasi basic naman mga tol, no? Na ang treason, ito po ay makocommit lamang, magagawa lamang kapag panahon po na ang Pilipinas ay nasa giyera. Wala pong treason kung ito po ay panahon ng kapayapaan. Maliban na lamang kung yung treason ay sa konteksto ng pagsasalita mo lamang ng normal, 'di ba? Pero kung gagamitin mo ito sa lengguwaheng legal at ikaw ay isang abogado, I should say isa po itong malaking kabubuhan, no? Kaya tuloy na pagsasabihan itong si Attorney Rodante Marcoleta or Senator Rodante Marcoleta ni Attorney Jesus Palsis na dapat magbalik sa College of Law at mag-aral muli ng batas. Pero bakit ba nangyari ang mga ito mga tol? Bakit ba dumating sa punto na ito pong si Rodante Marcoleta last Valentine's Day, sinabi po ang mga pahayag na ito? Banggitin ko po sa inyo. Sabi ni Rodante Marcoleta, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea, yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Sasampahan daw po ng kasong treason nito pong si Rodante Marcoleta, si Antonio Carpio. Treason is provided under Revised Penal Code Article 114. Nakalagay po doon kung ano ang treason at kung ano po ang mga elemento po nito na mamaya mapapakinggan po natin kay Retired Associate Justice Antonio Carpio. Pero balik po tayo doon po sa sitwasyon. Bakit nauwi sa ganito? Una, naghamon muna itong si Marcoleta ng friendly debate. Hindi lamang kay Antonio Carpio, kung hindi kina Professor J. Batumbakal at Commodore J. Tariela. Prior dyan sa paghahamon na yan, ito po yung sitwasyon. Sa isang confirmation hearing ng Commission on Appointment kung saan siya po ay member, tinanong niya po yung isang kapitan mula po sa Philippine Navy na mga bagay-bagay about sa West Philippine Sea at ang paninindigan po ng bansa natin, partikular ng mga sundalo, para dito. Pero sa pagtatanong niya, hindi niya napigilan ang mga salitang ito na akin pong ipaparinig muli sa inyo. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ.
Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? No, nakalulungkot po ang pahayag na ito na madinig mula po sa isang senador. Kasi may mga Pilipino po tayo, baka may mga bumoto pa po sa kanya dyan na 400 mahigit diyan po sa Pag-asa Island na bahagi po ng Kalayaan Island Group. Mga Pilipino po sila. Ngayon, ang katwiran nitong si Rodante Marcoleta para daw ma-coordinate, which is bahagi po ng requirement daw po sa UNCLOS, tama naman siya sa bagay na yon, sa coordination. Pero pagdating po kasi sa usaping teritoryo, hindi po ito dapat ibigay, i-give up, no? Teritoryo po natin yan. At yan po ay matagal nang kinikilala po ng bansa po natin, particular yung Presidential Decree 1596 na in-issue ng dating Pangulong Marcos Sr. At syempre, yung principle of res nullius o ang ibig pong sabihin, effective occupation, na kapag walang nagmamay-arang teritoryo, tapos inoccupy po ito ng isang estado, ay magiging pag-aari po ito. Magkakaroon po ng territorial rights yung umoccupy na estado po dito. At ganun po yung paniniwala at karapatan po natin diyan po sa Pag-asa Island na gusto pong i-give up nitong si Rodante Marcoleta. And that's why umani po ito ng napakarami po talagang kritisismo, backlash from the public. No? At sa pagtatanggol ni Marcoleta at pagpipilit niya na pangatwiranan yung kanyang mga sinabi, nagkaroon tuloy ng mga bersyon na Rodante Marcoleta versus Rodante Marcoleta versus Rodante Marcoleta. Tatlong mga nagbabangga ang pahayag na iisa lamang ang taong pinanggalingan. Isang nagsasabing i-give up, isang nagsasabing hindi dapat i-give up, at isang nagsasabing dapat ipaglaban natin ang karapatan natin sa ating teritoryo. At lahat yon si Senador Rodante Marcoleta. Kanino kayo kakampi? Kanino kayo kakampi, mga tol? At yun nga, dahil nga po sa samot-sari niyang pangangatwiran para i-justify yung kanyang statement na yan, ang dami na pong mga legal na eksperto ang nagsalita tungkol po dito. At isa din po diyan si Retired Associate Justice Antonio Carpio, Professor Jay Batumbacal, at syempre yung kanyang tinitira dito mismo sa confirmation hearing na ito na si Commodore J. Tariela. Hinamon niya ngayon ang mga ito ng friendly debate. Ano ang siste? Yung dalawa, si Prof. Batumbacal at J. Tariela, hindi po siya pinatulan. Kasi para po sa dalawa, the rights of us sa ating mga teritoryo ay non-debatable. Which I agree. No? Hindi yan dapat pinagtatalunan. Pero kay Retired Associate Justice Antonio Carpio, tinanggap ang hamon niya on the premise na dalawang topic ang dapat pag-usapan, yung mga paninindigan na sinasabi nitong si Rodante Marcoleta na wala sa bahagi ng West Philippine Sea ang Kalayaan Island Group o kinakailangan munang i-give up ito bago po natin ma-coordinate yung West Philippine Sea. Yun ang gustong maging topic ni Retired Associate Justice Carpio. Pero dahil nga po sa pagtanggap na yan ng hamon, nag-iba po ang tono nitong si Marcoleta. Ang nais niya, hindi dapat daw pong limitahan ang topic sa isang debate. Which is very basic mga tol. Kahit siguro high school student, K-12, na nakikipagdebate, alam na ang debate meron pong particular na topic at limitasyon. Walang debate na wala pong particular na topic. Hindi pa pwedeng makikipagdebate ka all the way, limitless. Very basic po yun mga tol. Ano? At dahil nga po dyan, ang dami niya ng mga sat-sat-sat-sat. Pero siyempre, patuloy pong ini-entertain ni Antonio Carpio yung hamon niya. In fact, the Philippine Bar Association of the Philippines ay, Philippine Bar Association, Philippines ko pa, PBA, the Philippine Bar Association, ay nagsabi po na willing po silang i-host publicly yung debate po na ito sa pagitan ni Marcoleta at nitong si Carpio. Pero nag-iiba na ang ihip ng hangin para po kay Marcoleta.
Ayaw niya na po, nagpahayag po siya sa kanyang Facebook page ng mga sumusunod. O, basahin po natin yung pahayag ni Rodante Marcoleta, no? Tungkol po diyan sa kondisyon niya naman. Siya yung naghamon, tapos gusto niyang mangyari na hindi pa pwedeng lagyan ng limitasyon. Sabi dito ni Marcoleta, basahin ko po sa mga manonood po natin sa Facebook, pakinggan po ninyo. Pero dito sa YouTube, baka bagamat maliliit pa rin pala yung letra, basahin ko na lamang. Sabi niya, pinasasalamatan ko si former Associate Justice Antonio Carpio sa pagtanggap sa kanyang paanyaya ng friendly pre-willing. Nilagyan niya na ngayon ng pre-willing debate. No? Nung hinamon niya si Marcoleta, si Carpio, Batong Bakal at si Tariela, wala pong nakalagay na pre-willing debate. Ang nakalagay lang po, friendly debate. Saka saan ka naman nakakita mga tol ng pre-willing debate? Walang pre-willing debate. Pwede pre-willing discussion. Diba? Or friendly discussion. Pag ang pinag-uusapan ay debate, hindi pa pwedeng maging pre-willing. Hindi ka pa pwedeng, alam niyo kung kayo po ay matagal lang nakasubaybay dito po sa ating programa, may humamon po sa akin ng debate live. Diba? Kung natatandaan po ninyo yon, nag-comment dyan sa chat area, hinamon ako ng live, pinagbigyan ko. Ang topic namin ay particular sa isang issue. Ngayon, ang dami niya ng segue, ang dami niya ng ad hominem, ang dami niya ng mga kung ano-anong mga pinagsasabi outside doon sa topic. Ano ginawa ko? O sige, panalo ka na. O yung, ewan ko kung bobo o tanga, tuwang-tuwa naman nung tinanggap ko na panalo na siya, at hindi na po ako nag-comment. Pero ibig kong sabihin doon mga tol, bakit ka makikipag-diskurso sa isang tao na alam mo naman na walang patutunguhan dahil kung ano-ano na ang mga pinagsasasabi at wala na po doon sa topic na inyong pinag-uusapan. Ganon din ang maaaring mangyari dito kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi ganito yung gusto niyang mangyari. No? In a manner that will enlighten our people on the issues surrounding these troubled seas, making them the ultimate winner of this discussion. While Justice Carpio's two-part proposition is structured and precise, restricting the scope of the discourse unduly narrows a topic that is inherently complex, contested, and far-reaching. Hindi pa pwede yun, Senador Rodante Marcoleta. No? Kung ikaw ay maghahamo ng friendly debate, ang topic lang ang dapat pag-usapan. Ngayon, kung sinasabi mo ang mga bagay na ito sa iyong Facebook page, huwag mong gamitin ang salitang debate. Ang gamitin mo, friendly discourse or friendly discussion. Yon, baka pwede pang patulan yon ng kung sino man na mga eksperto sa usapin na ito. Pero, hindi rin talaga makakatulong yon sa ating bansa, mga tol. Bakit? Parang hihina po ang paninindigan natin. Ang claim po natin dito, biruin mo, tayong mga Pilipino nagtatalo-talo sa isang bagay na hindi dapat natin pinagtatalunan. Okay lamang na makipagtalo tayo sa issue na ito kung kalaban po natin ibang claimants, ibang national, ibang bansa. Pero yung kapwa mo Pilipino makikipagtalo sa iyo, ibang usapin yon. Na alam mo naman na ito talaga ang karapatan natin na naaayon sa ating batas, higit sa lahat sa ating saligang batas. No. Ngayon, dahil nga po sa mga hamon na yan ni Marcoleta, para tuloy naging mababa yung pagtingin sa kanya. No, hindi man direktang sinasabi ni Antonio Carpio, pero durug na durug siya rito. Biruin mo, sasabihin ni dating Associate Justice Antonio Carpio, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Nung nagre-review pa lamang ako ng board, mga tol, hindi sa pagmamayabang sa inyo, kabisado ko yan, hindi sa pagmamayabang sa inyo. Kaya nga ako nag-top 1 sa board exam. Sinasabi ko lamang po ito, kasi basic po ito. Basic, very basic. Kumbaga sa tao, ito po yung sanggol na hindi mo pwedeng pakainin muna ng solid food kung hindi gatas lang muna. At itong mga kaalaman po na ito, comparatively speaking, gatas lamang po ito sa tao. No, napaka-basic po nito, napaka-simpleng principle under the law na kahit criminology student, alam na alam po ito. Tapos sasabihin ng isang senador,
kakasuhan niya ng treason itong si retired Associate Justice Antonio Carpio. Ano ngayon ang tugon dyan ni Carpio? Pakinggan po ninyo ang interview sa kanya ni Christian Esguera tungkol po dyan. I'd like to get your thoughts dito po sa threat ni Senator Marcoleta. Kakasuhan daw niya kayo ng treason. Alam mo, Christian, yung treason is defined in the revised penal code as a crime that can be committed only at war, when we are at war time. Hindi naman tayo at war time, no? So, he's charging me with a crime that does not exist in the law because we are at peace right now with all countries. We have not declared war, and it's Congress that declares war. So, at saka, if he really wants to charge me, he has to amend the revised penal code. Kasi penal code, treason can be committed only during wartime. So, dapat isama niya yung peacetime. So, he has to amend the law. But, hindi, under the Constitution, kahit na today, nagkaroon ng batas na treason will apply during peacetime, hindi pwede ma-retroact to the time I wrote that decision. Ito na. Ang pinapaliwanag po dito ni Carpio, yung sitwasyon na kapag ka naman, kasi ang nabanggit ni Carpio, amyendahan mo muna. Parang yun yung naging pasaring niya kay Marcoleta eh. Total, mambabatas ka, amyendahan mo muna yung batas tungkol sa treason. Article 114 of the Revised Penal Code. Pero alam din naman ni Carpio, kaya niya pinapaliwanag ngayon dito, na kahit amyendahan ng sino mang mambabatas, hindi kinakailangan itong si Rodante Marcoleta, ang pag-amyenda ay hindi na po pwedeng magkaroon ng epekto sa taong nakagawa di umano ng paglabag sa batas na sinasabi sa bagong batas. No? Ibig sabihin mga tol, bawal po yung retroactive application kapag ka penal in nature po ito. Meaning, kapag ka may kaparusahan na nagsasabi po doon sa bagong batas at nang ginawa ng tao yung kanyang mga bagay-bagay na nagawa ay hindi pa ipinagbabawal ng batas dahil wala ngang batas. Ang best example po nito, kung natatandaan ninyo, nang sumikat ng masyadong sikat kahit luma na ang kantang Careless Whisper. O mga tol, sinong nakakatanda ng kantang Careless Whisper? No. 'Di ba? Doon sa Careless Whisper na 'yon, meron tayong nakitang babaeng nagsasayaw habang tumutunog ang Careless Whisper. Hindi ko na po babanggitin kung sino po yung mga personalidad. Pero lahat naman sila nakapag-move on na masasaya na po ang kanilang mga buhay sa kasalukuyan at naging parte na lamang po yun ng hindi magandang nakaraan. Ang problema doon ng mga panahong iyon, nung ginawa po nung lalaki, yung pag-video doon po sa isang intimate moment nila, hindi po kinonsent yun ng babae, more so, yun po ay wala pong batas na nagbabawal para dito. No? Kaya hindi po naparusahan ng kriminal yung taong nakagawa nun. Ano ang ginawa ng Kongreso? Para hindi na maulit ang mga ganong pagkakataon, antimano nagkaroon ng legislation for that matter. Kaya nagkaroon po ng Republic Act, I hope di ako magkamali sa pagkakatanda ko, di na kasi ako nagtuturo ngayon, 9995. The Anti-Photo and Voyeurism Act of 2009. Tingnan nga natin, 995. Ito, the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Simula po nang maisabatas ito, bawal na bawal pong gagamitin mo ang iyong mga gadget para kunan ang sinuman, even ang iyong asawa, ang iyong girlfriend, nang wala pong kanilang pahintulot. At kapag ka ito ay in-expose mo sa public, mas mabigat po ang magiging kaparusahan. O yan po yung pinaka-basic na pangunawa diyan sa batas po na yan. Na inihahalin tulad po dito ngayon kung sakaling aamyendahan ni Rodante Marcoleta ang treason law. Hindi pa rin po pwedeng i-apply ito kay Justice Carpio dahil penal in nature po yun eh. No? Yung ginawa ba ni Justice Carpio na pagpirma
doon po sa consensus ng Supreme Court. Desisyon po ito ng Korte Suprema eh. Kaya nagtataka po tayo bakit si Antonio Carpio lamang ang tinatarget dito nitong si Rodante Marcoleta. Collective decision po iyan ng Korte Suprema. Ang sumulat lamang ng desisyon ay si Antonio Carpio. Lahat sila, kung hindi man majority, bumoto para manalo yung desisyon na yon. Kaya dapat ang tinatarget ni Marcoleta, kung talagang siya'y seryoso rito, lahat ng mga justices ng Korte Suprema nung mga panahong iyon. Pero dahil nga po mukhang nakakalimot itong si Rodante Marcoleta sa kanyang napag-aralan at mukhang nagdadahilan na lamang talaga, katulad po ng komento nitong si Attorney Ibanez. Puntahan natin yung biruin ninyo. Hindi lamang si Antonio Carpio ang binabanatan nitong si Marcoleta. Even ang kanyang kapwa senador na si Ping Lacson. Kakasuhan niya daw ng ethics complaint. My goodness. Sabi dito nitong si Attorney Carlo Ibanez sa kanyang post 2 hours ago. Si Marcoleta naghamon ng debate. Justice Carpio accepted the debate. Ngayon, sabi ni Marcoleta hindi daw pwedeng magdebate dahil the West Philippine Sea issue cannot be reduced to a binary legal inquiry on terminology blah blah yung binasa natin kanina. Ano daw? Naiintindihan niyo ba ang palusot niya? Well, ang malinaw, siya ngayon ang umaatras sa debate. Ang dami pang sinasabi pero obvious na takot lang talaga. At syempre, meron pong parte na si Senator Ping Lacson yung kanyang tinarget. May bago na naman si Marcoleta. Sinasabi niya ngayon na ang video na inilabas ni Lacson tungkol sa Kalayaan Island Group ay na-edit at taken out of context. Kaya daw magmukhang parang sinasabi niya na i-give up ng Pilipinas ang mga isla. Parang pumipitik-pitik yung mata ko dito sa kaliwa. Nadadivert tuloy yung aking attention. Pasensya na mga tol. Parang gumagalaw-galaw to eh. Kaya daw nagmukhang parang sinasabi niya na i-give up ng Pilipinas sa mga isla. Hindi parang mukhang i-give up. Talagang sinabi niya. Ayon sa kanya, mali raw ang naging interpretasyon ng publiko dahil sa video ni Lacson. Pero ito ang problema. Malinaw ang sinabi niya, i-give up na lang ang KIG. Kahit pagbali-balit na rin, sinabi talaga nga niya yan. In fact, hindi naman niya itinatanggi na nasabi niya yan. Ang sinasabi lang niya, taken out of context. Ay, sorry, Attorney Carlo Ibanez, meron pong interview si Marcoleta na sinabi niya na hindi niya binanggit, na hindi niya sinabi na i-give up. Meron pong ganung pagkakataon. Pero later, nung na-realize niya, ay, ang daming kumakalat na video kasi naka-live sa YouTube yun. Sa kanya na lang sinasabi na taken out of context yung salitang i-give up yung KIG. Ngayon, sige, balik na po tayo dito kay Justice Carpio. Pinapaliwanag po ni Justice Carpio muli yung ex post facto law. Ang ex post facto law, example po niyan, isang legislation o batas na yung nagawa, for example, kahapon na wala pang batas na nagpaparusa ay paparusahan ito. Bawal po yon under the Constitution. Bahagi po yan ng ating Bill of Rights. Meron tayong 22 Bill of Rights under the Constitution at bawat Pilipino dapat alam po natin yan. Nung ako po'y nagtuturo pa, I see to it na ang aking mga estudyante alam kung hindi man kabisado ang 22 Bill of Rights. Kasi kahit hindi po tayo mayaman, kahit wala po tayong impluwensya, kapag alam po natin ang ating karapatan, kahit paano may laban po tayo. Tandaan nyo po yun Basahin po ninyo ang Article 2 ng ating 1987 Constitution, 22 Bill of Rights. Dapat bawat Pilipino alam po natin yan. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. Because in the Constitution, the ex post facto laws cannot be made retroactive when they are penal in character. No? Dahil, when I wrote the decision, wala namang crime. Hindi pwede magkaroon ng batas in the future saying that kind of act is a crime and therefore, since you did it 10 years ago, you commit the crime of treason. Yan tawag yan ex post facto law. Bawal yan under the Constitution. You cannot make criminal law retroactive. No? At saka, he has to amend also the Constitution. There's another provision
which says that the Philippines adopts the general principles of international law as part of the law of the land. By the way, yung sinabi ni Justice Carpio na you cannot make a criminal law retroactive, that is the general rule. Pero in every rule there is always an exceptions. Now, pwedeng ang criminal law maging prospective ang application po nito. No? Pag sinabing prospective, ito naman na i-apply sa future. Kung yung retroactive hindi mo pwedeng i-apply sa nakaraan, yung prospectivity naman i-apply sa future. May mga criminal law po na ganun. No? Kaya I beg to disagree with that statement. Although Justice Carpio, alam naman po itong sinasabi natin na ang criminal law pwedeng maging prospective if it is favorable to the accused. No, may mga condition po doon na set forth. Halimbawa, hindi ka dapat recidivist, hindi ka dapat habitual delinquents, hindi ka dapat quasi-recidivist. O, may mga iba-ibang sitwasyon na hindi na natin i-discuss. After all, Justice Carpio is a legal luminary of a top caliber level. Unlike ito pong si Rodante Marcoleta na lowest among the ranks of lawyers. And more so, na si top 1 na hindi naman abogado. Kaya nire-respeto po natin yung mga pahayag dito ni Justice Carpio. Tuloy po tayo sa pakikinig mga tol. In other words, if it is customary international law, we adopt it automatically. We follow the automatic incorporation doctrine. And under international law, the territorial sea cannot exceed 12 nautical miles. Ang gusto nila Marilyn Magallona, ang territorial sea natin will exceed 12 nautical miles. That international law which says territorial sea can not exceed 12 nautical miles is part of the law of the Philippines. So, how can you charge me or anyone for treason when our law says we cannot authorize, we don't have a territorial sea more than 12 nautical miles. We just follow the international law which we have adopted automatically under the Constitution. At saka, alam mo, yung Republic Act 9522, which the law that is involved here, that was approved by Congress, approved by the House, approved by the Senate, signed by the President, and approved unanimously. Ang problema kasi dyan, sa isang separate interview kay Justice Carpio, mukhang hindi kasama sa nakapirma bilang miyembro. Si Rodante Marcoleta kasi absent. Kaya siguro hindi alam ni Rodante Marcoleta yung Republic Act 9522. By the Kaya kayong mga estudyante, kung merong mga estudyante nanonood dito, huwag kayong pa-absent sa klase. Nung ako yung nagtuturo, naalala ko tuloy yung pagtuturo No, pag pala-absent ang estudyante, nabebenga ko talaga. Terror teacher ako mga tol, sa totoo lang. Takot sa akin ang mga estudyante ko. Bawal na bawal sa akin ang absent. Supreme Court. Yung decision ko was concurred by everybody in the court. Walang dissent. So, sasabihin mo ba na lahat yan, yung all the members of Congress, senators and congressmen who approved the bill, the president who signed it into law, and the members of the Supreme Court who approved it, committed treason? Sasabihin niya yan? Batas yun . At saka, secondly, we already ratified the UN Convention on the Law of the Sea. Party tayo. So when you ratify a treaty, that treaty is part of domestic law. We incorporate it as part of the law of the land. So, ang batas natin is, aside from customary international law, nagkaroon pa ng treaty that the territorial sea cannot exceed 12 nautical miles. Nasa batas natin, nasa constitution natin, nasa treaty, nasa customary international law, sasabihin niya, treason yung ginawa ko. Sinunod ko yung batas, sinunod ko yung constitution, sinunod ko yung treaty. Lahat yung nag-approve, followed anong basis niya? That is the law, that is the constitution, sasabihin niya na
uh, is charging with treason, kasama na lahat those who approve. Mm. Nag-umpisa yan sa House, inapprove ng Senate, inapprove ng House and the Senate, pinirma ng Presidente. So lahat yan sila, guilty of treason. Even himself, ano? Kasi bahagi si Rodante Marcoleta sa pagbuo ng Republic Act 9522. Absent lang siya nung pirmahan na eh. Anyway, mga tol, ito yung mga binoto ng mga bumoto kay Rodante Marcoleta. Oh. Sige lang, ipagtanggol niyo si Rodante Marcoleta. Karapatan niyo yan. No? Lalo-lalo na yung mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon. Karapatan ninyo na ipagtanggol si Rodante Marcoleta. Pero tulad ng karapatan ninyo, may karapatan din kaming sabihin kung ano ang katotohanan sa mga sinasabi ni Rodante Marcoleta. No? Sabi nyo, mali kami. Sabi nyo, mali si Antonio Carpio. Oh. Di kumbinsihin nyo si Rodante Marcoleta na wag nang umatras sa laban at palagan na yung debate na tinanggap nitong si Antonio Carpio. Kasi, definitely, di naman makikipagdebate sa atin si Rodante Marcoleta. At kung ako naman makikipagdebate sa mga tatangatang Duterte supporter na nanonood sa atin, para na rin akong tanga niyan. Oh, hanggang dito na lamang mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.